meron na nga akong mga abang dito. Pinalagyan ko ng abang para sa switch, ilaw, at saka yung outlet. So much po nag-sponsor man ka na mo para po makatabang kami sa mga nangangay po talaga. So thank you so much. Ayan, salamat sa pagbisita dito sa lugar namin. Sir, kaklase ko po ito dati si Edwin. Shout out Team Palawod. So please like, follow and share sa aming FB Reels, and God bless. Nai-imagine ko na yung in-sketch ko. Hoy! Tight diba sushi? Uy, sure type. Am I really that much? And breaking these niggas down like a demo. You don't really know you. Hello sa mga kagani, it's me again, your one and only, the Clown Girl. So for today's video mga kagani, it's another day, it's another work. Yay! So pang 13 na araw na po na pag-work dito sa harap ng bahay. So, ayun. Ako yung pang-intro, malamang. At maya-maya ibibigay natin to kay Kada para mapanood niyo yung ginagawa ng mga trabahador. Yun na nga na-explain ko na din sa in-upload ko ng vlog na mas pinapa-anuhan ko si Dada sa pag-vlog kasi yun na nga hindi ako maalam sa mga tawag din sa kung anong ginagawa nila. Hanggang ano na lang ako yung parang taga-react. Oh, react! Diba? And taga-ano ng final na work nila. Ganon. Parang si Gwen yung magsusupport sa akin. Yan, parang ganon. Ako lang yung taga, si Gwen yung supporter ko. Kaya gano'n. Siya ang mag-i-intro, dahil hindi niya alam yung mga pangalan at tawag dyan sa mga ginagawa sa harap ng bahay niya. Kaya ako yung nakatoka para doon. At sinusupport niya ako. Salamat, Gwen. Support na nabibigyan sa akin. Kumbaga, siya yung main vlogger for today's video and I am the guest, ganon. Minsan lang yung pag-ano ko, pagpakita, pero okay lang yun. Kasi baka mamali tayo sa mga tawag-tawag. Ang hini naman ni Sushi, you know, baka mamali tayo sa mga tawag-tawag dun sa kung anong ginagawa nila, tapos mabash na naman ako, diba? Nobody's perfect mga kagani. Pero na may mali ako may sabi. Basta yun na. Ang dami kong sinabi. Kasi yun si Dada ang magpapatuloy. So, bye muna. Ang tinag-araw po mga Gwen at tinako yung pang-13 araw na sa paggawa dito sa bang project ni Gwen sa harap ng bahay niya. At kahapon nga po ay hindi na ako nakapag-closing ng pang 12. At ito po yung nagawa na nila kahapon at ipagpapatuloy po ngayon. Nakapaglagay na po sila ng biga na kompleto na nila itong isa at dun sa harap ay ganun din kompleto na nila at ginagawa na nila yung sa gilid. Ay, dito meron na nga akong mga abang dito, pinalagyan ko ng abang para sa switch, ilaw, at saka yung outlet. At ito po yung ginamit na nilang imbis na yung moldex ay ito na pong yung natirang hose sa tubig para magamit at makatipid na rin, hindi na mabili yung yung moldex, yung kulay orange, linalagyan ng ng wire. Yan, ito nga po yan. Tukumpi ko na lang nila itong isa, tapos siguro doon na sa kabila at dito na rin sa gitna. Yan.
Carpenter sila. Kuya Carpenter. Para pagpatuloy nila yung ginagawa dito sa bagong project ni ano. Well, sarap ng bayan niya. At yan na po muna mga kagawin yung update natin dito sa pang 13 araw na paggawa sa bagong project ni Gwen sa harap ng bayan niya. Yan po. Abang-abang na lang po mamaya mga kagawin yung mga susunod na kaganapan dito sa project na to. Iniinit pala akong tubig, nakalimutan ko na. Yan, at kumulo na nga siya. Wala na tayong mainit na tubig dito sa thermos. At itong pusa, kanina pa to ano sa akin. Ano na siya, gutom na eh. Hindi nga pagkain. At muna Ming ha. Bantay-antay lang. Bigyan na kita ng pagkain. Ulit kapag gutom na siya. Ulit pag gutom na. Talagang imamantuman ka nito eh. Para mapakain mo lang. Ulit na pusa. Binigyan ko na ng pagkain. Gutom na eh. Kanina pa to abis-abis. Kaya gutom tong busang to, bubundulin na ako ng nguso. Ang ulo, ibubundol sa pa ako para pakainin ko na siya. Ate mama, nandiyan pa sa taas, titinda. Kung yung tagaluto, siya naman yung tagatinda. Bisita tayo dito. Kung nagsisimula pa lang naggrupo. Team Palawod. Dapat di mo na mo Kumusta Team Palawod? Sila isang grupo na tumutulong sa mga ikaw sa buhay. Kaya yan, napasyal ka mo Team Palawod. Agko lang po kami tinawang gatikot na tabang kay kay Manay Salvi na dawa po ato gatikot lang gusto po na mo makatabang. So thank you so much po ko. Nag-sponsor man ka na mo para po makatabang kami sa mga nangangay po talaga. So thank you so much. Ayan, salamat sa pagbisita dito sa lugar namin. Gwen Alwin,
Sir, kaklase ko po ito dati si Edwin. Ayun, suportahan po natin ang Team Palahod. Ito ay isang grupo na nagsisimula pa lamang. Ang ano nila, yung objective ay sa reels lang pala sila. Facebook. Suportahan po natin sila at nagsisimula pa lang silang gumawa ng mga concept o content na kung saan makakatulong sa mga ikaw sa buhay. Ayan po. Shout out. Shout out Team Palahod. So please like, follow and share sa aming FB Reels and God bless. Shoutout din kay kay Team Pai Luis TV. Thank you po. Thank you po. Sige. Good luck. Po mga Team Palahod dito sa bayan ng Bato. Gumagawa rin po sila ng grupo para makatulong sa walang kaya sa buhay. Ayun nga po mga gweni at unti-unti na pong nabubuo yung ginagawa nilang biga. Kompleto na palibot, paikot at sinisimulan na rin nila itong nasa gitna. At naglagay na din sila ng ilang forma dito sa gilid ng harapan ng bayan ni Gwen ay may forma na. Ito na lang sa kabila, wala, pero naka-prepare na to. Pag nilagyan na ito ng forma dito sa gilid ay pwede na itong buhusan. At kung inyong mapapansin mga Gwen ay nakasuot ako ng uniform 64. Ito yung uniform ng anak ko si Bills nung nagtatrabaho pa siya dun sa 64 Naga. At kung bakit ako nakasuot nito ay kasi naridistino muna ako dun sa kusina. Kasi lilinisin ko itong isda na nabili kagabi. Mag-umaga pala pabili nito na dyan sa Boulevard. Kailangan na rin natin mga para may ulamin kami kinabukasan. Yan, at yan po ang lilinisin ko ngayon. Kaya ako kaganyan. Ayun yung itong kusina. Ayun po, linis na muna po ang isda para may maulam kayo mamaya at ganun din sa kabilang bahay para ibigyan din sila ng ulam. Ayun nga po mga kagwini at ayan, tanggal na ako ng
paligpik. At yung tenga. Basta malalapit na. Ano lang ito, nabili lang ng ating mama ng 280. Lang pas 2 kilo ito. Kasi ang lalaki na. So, mura na yan. At may ulam na namin yan. Pang 2 araw. Ay nga ba't na linisan ko na lahat yung mga isda at pinutol ko sa 2 yung bawat isa para mas marami. Yan po. Baka nga mag-3 araw pa yan na pang-ulam. Tinanggalan ko sila ng bituka asang. Kasi yung asang kapag sisinabaw ang isda ka, dapat walang asang. Kasi yun ang nagpapalansa sa isda sa baw, nagpapalansa yung pag magluluto ka ng sinabawang isda, kapag may asang langsa, pag tinikman mo ay may lansa. Pero pag walang asang, ayun, medyo nalilis yung langsa. Ano na lang, kung may luya o kamatis, yan, sa ingredients na lang para mas lalong mawala yung langsa ng isda. At kapag linuluto yan ay di bumubula sa sinabuan. Yung bulang yun ay yun ang langsa ng isda. Kaya dapat tinatanggal yun. Katulad din ng pag nagluluto ng karne, pag nagpapakulo, may mga bubbles siya na lumalabas. Yun yung mga lalansang nakakapit dun sa katawan ng karne. Kaya dapat tinatanggal din yun para mawala yung langsa. Yan po mga Gwenny, at mamaya si ate mama naman magluluto nito. Lang to, piniprepare ko para sa pagluluto mamaya. At yan nga po mga Gwenny, nalinisan ko na yung isda piniprepare kanina. May asin na yan at ready to cook na yan. Antayin na lang yan si ate mama, siya magluluto ngayon. Alam naman ako na naman magluluto, may iba naman yung lasa ng pagkain. A few moments later. Hello. Ingay. Ako, kadurot ay. Yan na si Susie, excited siya dun sa bagong dating na parcel. Ayan, Nauna pang nagbukas ng mga pagkain niya. Instead na ako mag-unbox. Ingat-ingat na nga niya kasi gusto siyang maunang magbukas. Tingnan mo, excited siya. Makita niya kung ano na naman yung aayawan ng pagkain. Kaabang. Hoy. Jason. Ala. Wow. Uy. Ano naman yun, iba't ibang flavor ng karne ba yan? Karne, tuna? Pag-uunay tuna? Pato. Ha? Duck. Duck. Ay, duck pa lang. Yung kasama, iba na namang flavor. Duck with carrots. Duck with carrots. Potatoes. Potato. Dami Ito naman. Dami. Sana all. Ano pa yung tao? Oh, may libre. Ano? Magastos to kaysa sa tao. Daming pagkain Ano lang yung ulam namin, isda. Siya mga karne. Sana all. Gantay na. Gantay na. Antay na siya kung ano yung bibigay sa kanyang pagkain. Tumutulong na siya magbukas. Anong unang mabubunot natin? Yung unang magbubunot ay yan yung kakainin niya. Carrot plus pumpkin. Kalabasa.
Uy, uy. Paborito niya. Wala pa nga. May amoy na. Alam niya yung ano. Uy. Ano? Kutsara. Wala pa yung kutsara. Sila. Magaan. Hindi, ano. Kuray. Kulay. Kuha muna tayo ng kutsara para dun sa pagkain ng sushi. Ang kutsara. Tinidor na ng gusto siya dun. Tinidor na. Pagkalito. Ayan. Eat na. Hindi ba? Walang kaarte-arte. Kain kung kain. Hindi lang. Eat na. Kain lang. Hindi ba? Mapili ito sa ano, pagkain. Gusto niya yung ganito, pets up. Wala, tsala. Gusto ka agad yung ano. Hindi yun. Wala. Nam-nam. Hindi yun siya muli na. Tsala, tsala. A few moments later. Aray ko! Takot na takot, oh. Dito, oh. So, ayan mga kagani, I'm back. And I eat sushi again and again. Takot siya kapag sa labas. Pero nung nakaraan, aray ko, yung hindi ka naman mahulog. Nung nakaraan, nakaano siya, nakadress and first time niya mag-walk, hindi ko lang na-i-vlog. So, ayun mga kagani. Yung time ngayon is mga 12:30 yung ganun. Lunchtime na. So, ang sitwasyon ngayon dito sa harap ng bahay is ito na. Tada! Unti-unti na nagkakamukha ang ating project. New project dito sa bahay. So, mamaya si Dada mag-explain about sa mga parts na ginawa ng trabahador natin. So, maya-maya mga exact one, babalik yun dito, yung mga trabahador, para i-continue yung trabaho nila. So, ayan na, nakikita ng mga kagani. Ganda na! Nai-imagine ko na yung in-sketch ko. Hoy! Malapit na. Hindi. Medyo matagal-tagal pa. Pero nagkakamukha na nga. Ayun, nakaka-excite. At mas pinatibay yung new project natin. Talagang, ano to, may laban na to sa bagyo. Hindi na to basta-basta magka-crack yung cement. Wow, hindi basta-basta magka-crack yung cement kasi pulido yung pagkagawa and malaki yung bakal. At sana, hindi na maulit yung kay Bagyong Christine. Pero, ayun, ready naman tong bagong pinagawa natin dito sa harap ng bahay. So, abangan na lang natin kung ano ang magiging itsura nito. Kasi ako, pati ako na-excite ako kung ano yung magiging mukha at resulta nito. Makaka-excite. Diba, Sushi? Uy, shy type. Nagtago. Pinagtago. Hiya ka sa mga kagweni. Sushi. Sushi, oh. Sushi. Huwag ka na mahiya. Huwag ka na mahiya. Ayaw, nahiya. Oh, hindi na nahiya. Hello mga kagweni. Antok ako mga kagweni. Naantok at iniinitan ako. Kaya al-al na ako. Alam niyong al-al. Ganon. Nainitan siya. So, wait na lang tayo. And si Dada kasi kumakain pa kasi lunchtime nga. So, maya-maya siya yung mag-explain sa inyo ng lahat-lahat. At
ayun na mga kagani, mas pinapa-vlog and ini-expose ko si Dada dito sa mga vlog ko kasi yun na, siya yung mas nakakaalam at makakapagbigay ng clear explanation, malinaw na explanation dito sa pinapagawa natin. Kaya pagpasensyahan nyo na ako kung minsan lang magpakita. And ayun, yun ang pinaka-reason. Pero andito pa rin naman ako, always naka-antabay, nakasuporta sa lahat lahat ng ginagawa dito. So, wait na lang natin si Dada at mamaya babalik ulit ako. Bye muna at si Dada muna ang mabablog maya-maya. Bye-bye! Yan na nga po mga kagawin at natapos na yung kalahating araw dito sa panlabing 3 araw nila Kuya Carpenter sa paggawa dito sa bagong project ni Gwen sa harap ng bahay niya. At yan, nakompleto na po nila yung mga bakal ng biga. Palibot na po yan sa gitna, dalawang gitna, gilid, at may nasimulan ng forma. Siguro tatapusin nila to yung hapon, baka mapormahan na tong lahat, pero kaya baka hindi abutin yung iba sa forma. Kasi pagkatapos ng forma yan, yung mga salo ng forma ilalagay pa nila yan, yung mga kahoy, yung mga salo. Kaya nga gumamit ng maraming kahoy dahil po sa ganyan. Kailangan masalong mabuti yung biga kasi mahirap na kung biglang bumaluktot yung itsura. Siyempre pag lagyan na ng semento ay siyempre bibigat na yan. Kaya kung mahina yung mga tukod o mga salo ay marideform yan. Kaya kailangan talaga nung maraming kahoy dyan. Pasiguro lang siyempre. Para maging quality yung mga ginagawa ay dapat maayos yung trabaho. At yun naman talaga yung ginagawa nila Kuya Carpenter at yung team niya dito sa paggawa sa panibagong project ni Gwen sa harap ng bahay niya. Ayan po. At unti-unti na po silang nagdalutingan ng gumagawa dito kasi malapit na alauna. At yun nga po, kanina ay may nakita ko na pumunta dito sa neighbor namin kila Manay Salvi na isang grupo. Yun pala ay nagsisimula pa lang silang grupo. Ang tawag sa kanila ay Team Panahud. Mga taga rito rin sila, Bicolano rin. At nagsisimula pa lang silang mag-create ng content kung saan yung parang diretso ng nila, objective nila ay charity vlogger. Pero sabi nung leader nila ay dun muna sila sa Facebook, wala pa sila sa YouTube. Nagsisimula pa lang sila, reels, short content. Yan, yun ang ginagawa nila. At nung makita ko sila ay kagad kong pinuntahan at medyo nagkaroon ng konting interview kung ano yung mga anong gagawin nila. At may sinabi nga silang kung ano yung objective nila, kung bakit sila bumuo ng grupong gano'n. Kaya po ako pumunta doon at hindi ako nagdalawang isip na pumunta para kahit hindi ako vlogger ay gusto ko rin suportahan yung ginagawa nila. Para kasi sa mga ganyan, pag nagsisimula po lang, kailangan may suporta sa kapwa. Kahit nga hindi ako totoong vlogger ay pumunta ako sa kanila, lumapit ako sa kanila para naman mapicture din sila dito sa mag-picture sila dito sa content na ginagawa ko para kay Gwen, para na makatulong sa kanila.
Kasi si Gwen nga ano na lang siya ngayon, solo. Sa mga angel, mga angels na nabuo, ay siya lang naman yung walang vlogger, walang sikat na vlogger na sumusuporta. Hindi katulad ng ibang angel na baguhan pa lang, kahit nga hindi pa marunong mag-vlog, boom ka agad yung yung views nila, subscriber nila, dahil sa suportado sila ng sikat na vlogger. Noong una-una, may sumusuporta din kay Gwen, yung dalawang kapatid na vlogger. At noong kalauna na siyempre kanya-kanya na. Pero yung mga sikat talagang vlogger ay hindi siya sinuportahan. Kaya nga hanggang ngayon konti lang yung niya, yung subscriber, at yung mga views niya ay lang, sakto lang. Kung minsan hindi umabot sa sa quota. Kaya kadalasan hindi siya nakakasahod. Kumpara dun sa mga bagong vlogger na angel na suportado ng mga sikat na vlogger, ay ayun, kumikita na sila. Hindi naman sa inanakit ako, kasi wala namang karapatang mag-inanakit. Ano lang to, sa loobin, sa pinagdaraanan ni Gwen at sa mga nangyayari. Pero mas mabuti na nga yung sikap siya, sariling sikap niya, para naman maipakita niya dun sa mga bumitaw na hindi sumuporta sa kanyang vlogger na kayang-kaya niya, na kahit walang support na galing sa mga sikat na vlogger, ay kayang-kaya rin niyang buhatin yung sarili niya. At syempre, dahil sa mga sumusuporta ding mga viewers niya, mga subscriber, lalong na dito sa mga sponsor na walang sawang sumusuporta sa kanya, ay talagang doon niya na ipapakita na kahit ganun yung nangyayari sa kanya, ay kayang-kaya pala niya, kayang-kaya niya. Kaya ako bilang magulang ay sumusuporta ako sa kanya sa abot ng aking makakaya. Kahit hindi nga ako totoong vlogger, ay ito na yung ginagawa ko para lang ma-supportan siya. At yan po, yan naman talaga ang ginagawa ng isang magulang para sa kanyang anak. Lalo na wala na akong trabaho ngayon, kaya ito na lang, kung makaabot ng aking makaya, ginagawa ko. Talagang suporta ako, todo suporta ako sa kanya. Kasi sino ba naman hindi magtutulungan kundi kami rin. At salamat ako dun sa mga taong walang dalawang isip na tumulong kay Gwen para sa project niya, at hindi sila bumibitaw. Talagang totoong napakabait nilang tao. At siguro napipil nila yung pinagdadaanan ni Gwen at ng family niya. Kaya siguro ganun na lang ang suportang pinapaabot at ibinibigay niya sa amin, sa family ni Gwen. Kaya kahit wala yung mga sikat na vlogger, ay okay lang naman. Kasi kanya-kanya naman yung choices. Gusto nila dun sa gusto nila, okay lang naman yan. At least naipapakita ni Gwen na kahit wala sila, ay kaya niyang umangat. Hindi katulad ng iba na kailangan pa ng mga sikat na vlogger para daglian silang umangat, o madali silang aangat. Yun lang naman ang comparison doon. Kasi si Gwen, sanay siyang solo lang. Kaya nga bago pa siya na tuklasan ng mga vlogger, ay meron talaga siyang sariling channel. At itinago lang niya yon para hindi dismaya yung mga nakapatid sa kanya. Kasi baka isipin ng mga vlogger na naka-scout sa kanya na may channel ka na pala, baka hindi pwede dito sa project ng dito sa Pabahay project. Kaya lang yun, sinikreto lang niya. At nung na niya,
kung ay sabi na niya ay may vlogger na biglang nagbago yung ihip ng hangin. Kaya imbis na suportahan siya, ay wala, binitawan siya. Binitawan sa ere. Sana kung doon pa lang pinakita na niya yung totoong pagmamalasakit niya sa isang angel na kailangan talagang tulungan, ay sana noon pa nag-boom na kaagad yung channel ni Gwen. Kaya wala naman tayong magagawa eh. Mas sikat na yun na vlogger, marami yung subscriber, kaya kahit sino yung mga gusto niyang tulungan ay talagang kahit hindi pa marunong mag-vlog ay boom ka agad. Marami kagad yung subscriber at saka yung mga views niya ay tataas na kung saan yun ang sumusukat sa magiging revenue ng isang vlogger. Kaya yun naman po naman ang yun lang naman po yung salubin ko. Mas maganda na yung nagsisikap kang maigi para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Para naman makita ng mga sumusuporta sa kanya na totoong tao siya at totoo yung pinapakita niya. Hindi katulad ng ibang tinatago. Hindi nila pinapakita yung totoong sila. Kaya yan po sa mga viewers at sa subscribers ni Gwen, maraming salamat po sa inyo sa walang sawang suporta sa kanya, sa patuloy na suporta. Sa mga sponsors na talagang hindi bumibitaw para kay Gwen, maraming salamat. Hindi naman natutulog ang Diyos. Talagang sila na lang, Diyos na lang bahala po sa inyo. Siyempre naman, kung magtanim ka ng mabuti, ay mabuti rin yung anihin mo. Kung magtanim ka ng masama, ayan, karama ang aabutin mo. Ayan lang po ang masasabi ko.